sobra na yung galit ni Harry Roque kay PBBM, kung ano-ano na lamang ang sinasabi. At ang isa pa dyan mga kababayan, tingnan nyo ha, eto talagang in my own opinion mga kababayan, napapansin ko lang kay Atty. Harry Roque, mukhang kailangan na po niyang magpa-psychiatrist mga kababayan, kasi mukhang nagkakaproblema na etong si Atty. Harry Roque. Hindi naman ito katulad ng dati mga kababayan na matinu-tinu pa kapag ka nagsasalita. Pero ngayon, mababakas nyo mga kababayan, nasa gubat pa ata siya na tila napakalaki na ang problema sa pag-iisip ni Atty. Harry Roque. Ito i-play po natin. Napakalaking balita. Kung nagtataka kayo kung bakit biglang nawalan tayo ng 128 toneladang ginto sa ating national reserves, ito po sigurong eksplanasyon. Bumuo po ng isang special investigation team ang Hong Kong Anti-Money Laundering Office para imbestigahan ang di umano ay money laundering activities ng mga Marcos. Pinapalabas nila mga kababayan na yung gold reserve kinuha. Ninakaw daw mga kababayan ng pamilyang Marcos. Ewan ko lang ha kung yun yung tinutukoy dito. Pero yan yung pinapalabas ni Harry Roque. Mismong siya na nga nagsabi dati mga kababayan na wala naman mga ganyang issue ang mga Marcoses. Siya na mismo ang nagsabi nung panahon ng 2022 national election, at ngayon iba na po ang sinasabi niya. Opo, ang pamilya ng Junior na ayaw hair follicle test dahil maraming nagdududa na siya ay bangag. Ang sangayon po sa Hong Kong Anti-Money Laundering, ito po ay may kinalaman doon sa mahigit $100 billion na money laundering activities involving no less than 350 tons of gold deposit. Mantakin nyo yan. At itong mga aktibidades na ito ay nangyari between, Saka take note mga kababayan ha, walang kontrol ang presidente sa ginagawang aktibidad ng BSP. Kung meron mga gold transaction dyan mga kababayan, dapat ang tanungin niya yung BSP. Kasi BSP po ang nakakaalam niyan. Hindi po ang mga Marcoses at hindi po ang presidente. Ewan ko lang kung bakit sinasabi ni Harry Roque yang about yun sa mga gold reserve na yan na sinasabing ninakaw daw ng pamilyang Marcos. Yung mga panahon na talunan ang Marcos Jr. pero I'm sure pinakikinabangan hanggang ngayon dahil nga hindi natin naintindihan kung ano nangyari dun sa 128 billion na biglang nawala sa Central Bank Reserves. Now, nagkaroon pala ng isang Taiwanese na whistleblower at ito po ay headline sa Taiwan. Mantakin nyo yan. Pakita mo yung balita, pakita mo yung news, pakita ka ng 4 na news o 4 na article na headline sa Taiwan yung balitang yan. Bida na naman ang Marcos family dahil headline po sa Taiwan nung nasimulan ang money laundering investigation laban kay Marcos Jr. Ngayon, maiiwasan ba niyang investigasyon dahil siya ay isang pinuno ng bayan? Hindi po, kasi maski sa Pilipinas, meron siyang immunity sa prosecution. Pero hindi po yan immunity sa investigasyon. Kaya nga po nananawagan ako na kung ang mga dayuhan gaya ng Hong Kong at Taiwan ay nag-iimbesta sa money laundering, bakit hindi sa Pilipinas? Kinakailangan po ang ombudsman mag-imbestiga na rin. Dahil napakalaking halaga po ito. Hindi po pwede. Wala na yung kaalyado nyo na si Martires, matatapos na ang term yan. Matatapos na ang term yan sa August. Diyan sa ombudsman. Wala na kayo ngayong proteksyon kapag ka natapos di umano yung term niyang si Martires. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Kaya lang naman kasi malalakas ang loob na mga yan na manawagan sa ombudsman kasi nga appointee ni Duterte ito pong si Martires. Pero mga kababayan, pag tungtong ng August matatapos na yung kanyang term dyan po sa ombudsman mga kababayan at mawawala na ng kontrol yung mga yan dyan po sa ombudsman. Ano po ngayon ipagpatuloy pa natin? Kinita yan sa sweldo ng isang presidente ng kanyang ama o kaya naman sa sweldo niya bilang gobernador o congressman. Yan po ay tanging nakaw na yaman. Kung meron po talagang 100 billion. Ikaw na nga nagsabi dati. Siya na nagsabi dito mga kababayan ha dati. Sa intablado kapag ka nagsasalita siya, walang nakaw na yaman ang pamilyang Marcos at yan po ay siniyasat at chinek po niya yan. At yan mismo mga kababayan, tuwing magkakaroon dati ng rally, mga proclamation rally na kung saan ang UNITE may pumupunta, mismong sinasabi niya po pagkatapos niyang sumayaw na walang
walang tagong yaman or walang ninakaw na yaman ang pamilyang Marcos. Tapos ngayon, iba na po yung sinasabi niya. So, ibig sabihin, nung nangangandidato pala siya nung 2022, mga kababayan, inuutulang pala kayo para suportahan nyo. Etong si Harry Roque, pinagmumukha lang pala kayong tanga, mga kababayan, ng mga ito para suportahan ninyo at bigyan ninyo ng suporta etong si Harry Roque. So, ibig sabihin, nagsinungaling siya nung 2022 nung sinabi niya na walang tagong na yaman ang pamilyang Marcos at walang ninakaw. Ibig sabihin, nagsinungaling lang pala siya. At 350 tons na gold, dapat po yan mapunta sa mga Pilipino sa libreng gamot at libreng paggamot, sa libreng edukasyon, sa libreng irigasyon. Hindi po yan dapat. Umuwi ka muna, ibalik mo yung mga perang nadali mo sa Pogo na pinakinabangan ninyo ang taong bayan at ginamit ninyo yung Pogo na yan para maghasik ng kasamaan dito po sa ating bansa. Dapat umuwi ka na, Harry Roque, kung talagang magaling kang abogado at kung talagang matapang ka at wala kang kinakatakutan, dapat harapin mo yung mga pananagutan mo dito sa Pinas. Pakinabangan ng mga bangag. Nakakahiya kayo, mga bangag. International na naman ang inyong publicity. Money laundering, corruption, $100 billion. Mga magnanakaw, mga sweetie, mga kleptocrats. Ewan ko nga ba, bakit hindi pa kayo pinaparusahan ng Panginoon? Di ba, mga kababayan? Yan. Kita nyo ha? Yan yung sinasabi ko sa inyo. Nung sila ang nasa gobyerno, nasa posisyon, minumura nila ang Panginoon. Ngayon, sinasabi nila kay PBBM bakit daw hindi pinaparusahan ng Panginoon. Biruin nyo ha, yung sinasabi nila na dapat si PBBM ay pinaparusahan ng Panginoon, sa kanila po nangyayari. Bakit kita nyo, mga kababayan, yung taong nang bastos sa Panginoon, minura ang Panginoon? Nasaan ngayon? Nasa Dahig Netherlands, binubuno yung kanyang hinihintay, yung una niyang hearing, mga kababayan, yung una niyang trial. Tapos matatagalan pa siya doon. Hindi nga natin alam kung makakabalik pa ng Pilipinas. Ito namang isang ito, nagtatago, mga kababayan, at nakakapanira pa sa social media, pero hanggang doon na lang ang kayang gawin dahil nga hindi na makauwi ng Pilipinas. Hindi na mapakinabangan at manasap yung mga kinita po niya na milyon-milyong halaga ng pera sa Pogo. At especially, mga kababayan, syempre, magkahiwalay sila ng kanyang poging staff. Yan yung katotohanan dyan kung bakit nanggagalaite etong si Roque. Magkahiwalay kasi sila ng kanyang poging staff at yung pera niya hindi niya gaanong mapakinabangan, mga kababayan, at hindi niya gaanong ma-enjoy ang buhay. Especially dahil nagtatago po siya sa ibang bansa. Ang pinakamahirap pa dyan, kinakailangan niya maghugas ng plato para lamang po magkapera. Di umano, dyan po sa ibang bansa. Di ba may mga live siya minsan? Kita nyo yung paghuhugas niya ng plato? Yan ba yung sinasabi niyang mayaman, marami siyang pera? Kita nyo, ang nangyari kay Harry Roque ngayon. Sa kakalaban niya sa gobyerno, kakapanira niya, nasaan po siya ngayon? Okay lang sana, mga kababayan, bibilib pa sana tayo sa kanya. Sana, kung habang naninira siya ng ganyan, hinaharap niya yung mga pananagutan niya dito sa ating bansa. Ang problema, mga kababayan, nakakapanira siya pero nagtatago siya sa ibang bansa. At ito nga mukhang nasa gubat pa siya ngayon habang gumagawa ng ganyang klase ng video na pasigaw-sigaw. Di ba, mga kababayan, kung makikita nyo, yan ba, mga kababayan, yung susuportahan nyo? Yan ba yung sinasabi ninyo na dapat tangkilikin ng taong bayan na naninira pero nagtatago? Hindi katulad namin, mga kababayan, na anytime kahit saan kami ipatawag, kaya namin pumunta at harapin yung aming pananagutan sa aming mga sinasabi. Pero gaya nga din po ng sabi ko sa inyo, tayo nagbabalita tayo dito na may pinagbabasihan tayo at hindi lang tayo nakabase sa ating mga opinion. Mas bine-verify natin yung mga sinasabi po natin dito. At ang isa sa lagi ko naman sinasabi, kaya nanggagalaite si Harry Roque, kasi nga bukod sa hindi niya mapakinabangan yung kanyang milyon-milyong halaga ng pera at ari-arian dito sa Pilipinas, siguro namimiss din niya yung kanyang poging staff. Kaya siya nanggagalaite kay PBBM. Hindi niya matanggap sa kanyang sarili, natapakan ng sobra yung kanyang ego dahil nga naman ang tingin niya sa kanyang sarili, untouchable, na abogadong magaling, pero ang ending, abogadong nagtatago. Saka nagkatala, abogado ka pero nagtatago ka.